Inabutan ako ng classmate ko ng isang pirasong refreshing mint. Tumalikod ako, at tinunaw ko ito sa pampasa sa exam soup ng cafeteria. Para may bahagi sa lahat ng 4,000 estudyante sa buong eskwelahan. Dahil lang ito sa muli kong pagkabuhay. Sa nakaraang buhay ko, ang classmate ko ay konektado sa isang lock devouring system. Sa tuwing may kakainin o iinumin ako na galing sa kanya, ang mga score ko sa exam ay automatikong malilipat sa kanya. Isa siyang anak ng mayamang pamilya. Matagal nang inihanda ng pamilya niya ang lahat para sa kanya. Isang direktang daan papunta sa mga sikat na universidad sa ibang bansa. Ang pagnakaw sa resulta ng college entrance exam ko ay isa lang sa mga kalokohan niya para malibang. Samantalang ako, isang ulilang galing sa ampunan na sobrang hirap. Ang college entrance exam ang tanging paraan ko para makaahon sa kahirapan. Sa 3 mock exams, palala ng palala ang mga score ko. Sinubukan kong alamin ang dahilan pero wala akong nahanap na sagot. Sa huli, sa mismong college entrance exam, tuluyan akong bumagsak. Tulala akong naglalakad sa kalsada, nang masagasaan at mamatay sa isang humaharurot na truck. Pagkatapos kong mamatay, lumutang ang kaluluwa ko sa ere. Narinig ko ang classmate kong si Guyanji, na nakikipagtawanan sa alalay niyang si Chenho. Hindi ko akalain, sa sobrang hirap ng exam, nagawa mo pa ring maging top 1 sa buong probinsya, Boss Go. HMPH, akin na ngayon ang titulong top-notcher. Ang isang kaawa-awang hampas lupang tulad ni Cheng Yan, ay nababagay lang na habang buhay na mabulok sa kanal. Ngayong nabuhay akong muli, hindi ba't gustong-gusto niyang magnakaw ng score ng iba para lang magsaya? Masyadong boring kung sa akin lang siya magnanakaw. Sa pagkakataong ito, ang mga score ng buong eskwelahan sa college entrance exam. Ang magiging malaking regalo ko para sa kanya. Isang araw bago ang 2 mock exam ng senior high. Nilanat ako ng mataas dahil sa ilang araw na puyat sa pag-aaral. Nakasubsob ako sa desk, nahihilo. Nilalamig ang buong katawan ko. Biglang may isang lata ng pampagising na kape na lumitaw sa harap ko. Cheng Yan, inumin mo na tong kape para gumising ang diwa mo. Bigla akong natigilan. Inangat ko ang ulo ko at nagtama ang mga mata namin ni Guyanji. Sa nakaraang buhay, itong lata ng kape na to ang ginamit niya. Para nakawin ang score ko bilang science top-notcher sa college entrance exam. Agad kong sinubukang itulak ito palayo, pero naglapitan ang mga kaklase sa paligid namin. Ang galante talaga ni Young Master Go. Pinaghahandaan pa niya ng kape ang katabi niya. Oo nga, ang isang mahirap na estudyanteng tulad ni Cheng Yan, hindi man lang makapunta sa klinik ng school. Kahit magkasakit yan, walang pakialam sa kanya. Buti na lang katabi niya si Young Master Go, may tutulong pa sa kanya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, lalong naging mayabang ang ngiti ni Guyanji. Binuksan niya ang lata ng kape. Sige na, inumin mo na. Dala pa to ng tatay ko mula sa pinanggalingan mismo. Isang special blend na kape. Hindi to nabibili dito sa bansa. Naalala ko, bago mismo ang 2 mock exam. Ininom ko ang kape na binigay niya. Mula noon, nagbago na ang buong buhay ko. Lumaki ako sa isang ampunan. Umasa ako sa tulong ng mabubuting tao at sa mga scholarship para makapag-aral sa Lanteng, isang private high school na puno ng mga mayayaman. Para sa mga mahihirap na tulad ko, ang college entrance exam ang nag-iisang paraan. Para makakapit sa lubid ng tadhana, bago ang huling taon ko sa high school. Ang mga grado ko ay palaging nasa top 3 nanograms buong batch. Halos sigurado na ang pagpasok ko sa Imperial University. Gabi't araw akong nag-aral, hindi ako nagpabeya kahit kaunti. Umaasa ako na sa darating na summer, makakatanggap ako ng admission letter na magpapabago sa kapalaran ko. Pero simula sa 2 mock exam, bumagsak ng gusto ang mga grado ko. At ang mismong college entrance exam ay naging isang bangungot na hinding-hindi ko malilimutan. Noong araw na lumabas ang resulta, ang nakakasilaw na score na mahigit 300 sa screen, ay parang pinakapudpod na kutsilyo, na unti-unting humihiwa sa puso ko. Parang nababaliw na nag-apply ako para iparecheck ang exam ko. Pero lumabas sa resulta, na ang mga mali-maling sagot, ay ako talaga mismo ang nagsulat. Ang mas nakakatakot pa, malinaw na nakita sa CCTV ng exam room. Kalahating oras lang ang ginugol ko bago ako maagang nagpasa ng papel at umalis. Pero ang tanda ko, sinagutan kong mabuti ang bawat tanong. At nag-review ako hanggang sa huling segundo. Pero iisa lang ang sinabi ng proctor at ng mga kaklase ko sa paligid. Sabi nila, kitang-kita daw nila akong maagang nagpasa ng papel. Ang mga alaala ko at ang katotohanan ay nagkaroon ng nakakatakot na pagkakahiwalay. Hindi ko matanggap, paulit-ulit akong umapela, humihiling ng investigasyon. Ngunit paulit-ulit, walang nagbabago sa resulta. Unti-unti, nakita ko ang awa at inis sa mga mata ng teacher ko. At may halong pagkadismaya ang tono ng mga pulis. Cheng Yan, baka masyado ka lang na-stress. Baka nagkakaroon ka na ng delusyon.
Hanggang sa pagkamatay ko, saka ko lang nalaman na lahat ng ito ay kagagawan ng lock devouring system ng katabi ko. Nang maalala ko ang mga puntos na ninakaw sa akin, naging malamig ang ekspresyon ko. Itinulak ko palayo ang kape. Nakainom na ako ng gamot sa lagnat. Baka magkaroon ng masamang epekto kapag uminom ako ng kape ngayon. Hahaha, ang galing naman ng top-notcher natin. Huwag kang owa. Nakita ni Young Master Go na may sakit ka at walang nag-aalaga sa'yo. Naawa siya kaya kanya dinalhan ng mamahaling kape. Hindi naman siguro makakasira yan sa pag-exam mo sa Capital University, di ba? Halatang halata ang sarcasmo sa tono niya. At nakitawa na rin ang mga tao sa paligid. Sabi ng mga eksperto, masama raw sa mga bata ang kape kapag mag-e-exam sa Capital University. Anong ipinagmamalinis mo dyan? Wala nga yang pambili man lang ng tubig sa kantin. Saan naman siya kukuha ng pambili ng gamot? Sa tingin ko, insecure lang yang dukhang yan kay Young Master Go. Hindi pinigilan ni Guyanji ang mga kaklase kong nang-iinsulto sa akin. Nakangiti pa rin siya, nagkukunwaring mapagbigay, at sapilitang inilagay ang kape sa kamay ko. Sige na, Cheng Yan. Bukas na ang mock exam ng grade 12. Inumin mo na yan. Habang nakatingin ako sa kape sa aking mga kamay, bigla akong kinilabutan. Hindi pa naman malapit ang college entrance exam. Hindi ko pa siya pwedeng kumprontahin ng harapan. Kasi sa ngayon, lantad na siya habang ako'y nagmamasid lang. Kung ibubunyag ko siya, sinong nakakaalam bago ang entrance exam? Kung ano pang masasamang balak ang inihanda niya laban sa akin. Hindi ko napigil ang ikuyom ang mga kamao ko. Pinigilan ko ang sarili kong isaboy ang kape sa mukha niya. Bigla, sa gilid ng paningin ko, may napansin akong pulang kamakaway sa ibaba. Lumingon ako para tingnan mabuti. Banner pala yun ng eskwelahan para palakasin ang loob ng mga estudyante para sa college entrance exam. Libu-libong mandirigma ang susuong sa laban. Isang sagutang papel ang magtatakda ng kapalaran. Biglang may pumasok na isang mapangahas na ideya sa isip ko. Ang libu-libong estudyanteng ito ay tumanggap lahat ng bagay galing kay Guyanji. Ang mga score kaya nila sa entrance exam ay malilipat din sa kanya. Nang maisip ko yun, hinawakan ko ang tasa ng kape. Salamat dito, ha, Guyanji, pero masama kasi ang pakiramdam ng tiyan ko ngayon. Medyo sinisikmura ako, hindi ko talaga kayang inumin. Pero dahil bigay mo to, syempre, hindi ko pwedeng sayangin. Joe lang, gusto mo. Espesyal tong kape na dinala ni Guyanji galing pa sa ibang bansa. Sobrang epektibo raw pampagising. Ang mga grado ni Joe lang ay halos kapantay lang ng sa akin. Ang tatay niya ang principal ng eskwelahan namin. At saka, malalaking tao sa kabisera ang pamilya ng lolo niya. Napakalakas ng koneksyon niya. Ningnan ni Joe lang ang balot ng kape. Akmang aabutin na niya sana. Nang biglang sumigaw si Guyanji. Biglang tumaas ang boses niya. Nagulat ang lahat ng tao sa kanya. Nang magtama ang tingin namin ni Guyanji at makita niya ang gulat at pagtataka sa mga mata ko. Agad siyang nagdahilan. Cheng Yan, parang sensitive yata si Joe lang sa caffeine. Paano kung bigla siyang kabahan kapag ininom niya yan? Lumapit si Joe lang para tingnan ang listahan ng mga sangkap ng kape. Ayos lang, allergic lang ako sa mga mumurahing instant coffee. Okay lang to, pure at natural naman. Bahagyang nagpanik ang mukha ni Guyanji. Pero biglang inagaw ni Chen Ho ang kape. Galit niyang sinabi, espesyal na binigay to sa'yo ni Gu Xiao. Kung hindi ka marunong tumano ng utang na loob, ayos lang. Pero anong karapatan mong ipamigay ang gamit ni Gu Xiao para makisama sa iba? Sobrang bastos ng pagkakasabi niya. Agad na sumimangot si Joe lang. Tumalikod siya at umirap na lang. Samantala, nakuha ko na ang sagot na gusto ko. Mukhang ang mga bagay na galing kay Guyanji, kapag ibinigay sa iba para kainin, ay lalamunin din ang kanilang mga grado. Kung ganun, makikipaglaro ako sa'yo ng malaki. Anong silbi ng college entrance exam scores ko lang? Sa tamang panahon, isusuksok ko ang college entrance exam scores ng buong eskwelahan. Sa bulok niyang system, para naman masulit yung pinaghandaan niyang laro. Nakapagdesisyon na ako, akmang kukunin ko na sana ulit yung lata ng kape. Pero natakot si Guyanji na ipamahagi ko ang kape sa iba. Kaya kumuha na naman siya ng isang kahon ng mints mula sa kanyang branded na bag. Cheng Yan, baka sumakit ang tiyan mo, huwag ka nang magkape. Mayroon ako ditong mints na pampagising ng diwa. Ito na lang ang kainin mo. Nang makita ng mga tao sa paligid ang kanyang maalalahan ng kilos, nag-ingay na naman sila sa pagkuha ng litrato. Grabe, ang maalaga naman ni Gu Xiao. Sobrang atensyon niya sa katabi niya. Ang swerte naman ni Cheng Yan na magkaroon ng ganyang kabait na katabi. Talagang pinagpala ng mga ninuno. Napangiti si Guyanji sa mga papuri. Niisip ko lang kasi, kapag may sakit ka, nahihilo ka at hindi makapag-isip ng maayos. Baka makaapekto sa exam. Si Cheng Yan pa naman ang pag-asa ng buong klase natin. Siyempre, kailangan ko siyang alagaan ng mabuti.
Habang tinitingnan ko ang kanyang mapagkunwaring mukha, naalala ko yung pag-uusap na aksidente kong narinig pagkatapos kong mamatay sa nakaraang buhay ko. Sip-sip na sip-sip si Chenho. Naiinggit siya dahil nakuha ni Guyanji ang pinakamataas na score sa buong probinsya. Ngumiti si Guyanji at tinapak ang abo ng kanyang sigarilyo. Dahan-dahan niyang sinabi, pupunta naman talaga ako sa ibang bansa para makihalubilo sa mga social circle doon. Sino bang may pakialam sa mga walang kwentang grado dito sa bansa? Maganda lang pakinggan yung pagiging top-notcher, yun lang yun. Sa totoo lang, gusto ko lang paglaruan yung pulubing yun. Sino ba kasi nagsabi sa kanyang magbasa-basa pa ng libro at magmalinis araw-araw? Nakakadiri tingnan. Ayan, okay na ngayon. Tignan natin kung paano pa siya magpapanggap. Ang basura ay basura. Dapat lang manatili sa basurahan. Natatawa na lang ako sa galit. Para lang paglaruan ako. Ginamit niya pa yung system para sirain ang buong buhay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na tinanggihan. Kinuha ko ang mint, at basta ko na lang isinuksok sa aking bulsa. Nakita ni Guyanji ang ginawa ko. Kumunat ang noo niya. Cheng yan, di ba nahihilo ka? Bakit hindi mo kainin? Humikab ako. Medyo inaantok na ako. Gusto ko munang matulog sandali. Mamaya ko nakakainin. Nataranta na si Guyanji. Masyadong maliit ang isang pirasong mint. Kung isusuksok ko sa bulsa, wala siyang paraan para malaman kung kinain ko ba o hindi. Halos damaykit na yung ulo mo sa lamesa. Bilisan mo nang isubo yung mint. May vitamins to. Maganda to para sa sipon. Kung hindi, paano kung bigla ka nalang mamatay sa tulog mamaya sa klase? Mahigpit na nakakunot ang kanyang noo. Parang totoong-totoo kung umarte. Halatang nalinlang ng pag-arte niya ang mga tao sa paligid. Nagsimula na namang magbulungan ang mga nasa likuran. Isang pirasong mint candy lang naman. Mamatay ba siya pag kinain niya yan? Sa tingin ko, masyado lang siyang mapag-ingat. Kapag may mabuti sa kanya, binabaliwala niya lang. Dapat lang siyang maging mahirap habang buhay. Hahaha model. Ang mga salitang iyon ay parang mga langaw na umuugong sa tainga ko. Bigyan lang ako ng 2 pirasong mint, kabutihan na raw sa akin. Kailangan ko pang maging parang aso na naglalambing sa kanya. At lunukin iyon ng may pasasalamat. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Iyon na ba ang nagiging dahilan nila, kahit hindi alam ang buong katotohanan? Para ipamukha sa aking wala akong utang na loob. Nanlamig ang mga palad ko. Pero pinilit ko pa ring panatilihin ang kahinahunan sa labas. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Chenho para maging kontrabida. Ayaw mong inumin ang kape. Ayaw mo ring kainin ang mint. May problema ka ba kay Gushao? Sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Bigla niyang hinayla ang upuan. Mayabang ang kanyang kilos. Maging ang mga kaklase sa paligid ay nagsimulang tumitig sa akin ng masama. Tahimik akong nag-isip ng ilang segundo. Sumunod pa rin ako at inilabas ang mga piraso ng mint. Tinanggal ko ang balat at nilunok ito. Isang napakatapang na lamig. Ang agad na sumabog sa loob ng bibig ko. Nang makita ito ni Guyanji, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Lalo pang lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Ayan, ganyan nga. Hindi ba't mas gising na ang diwa mo? Salamat, pakiramdam ko nga ay mas malinaw na ang isip ko. Matapos akong makitang lunukin ng mint, kontentong lumabas si Guyanji sa koridor para magpahangin. Ako naman, nagkunwaring yumuko para matulog. Habang nakaharap paloob ang ulo ko, mabilis kong kinuha ang pirasong nakatago sa ilalim ng dila ko. At iniluwa ang pampagising na mint sa aking palad. Dati, para makapagpuyat sa pag-aaral. Umili ako online ng isang malaking supot, ng murang mint candy na ilang sentimo lang bawat pakete. Mabuti na lang at halos magkapareho ang hugis at kulay ng dalawa. Kung hindi, sa itsura pa lang ay mabubuking na ako. Ginamit ko ang pagkakataong pumunta sa banyo, para itago ang mint na may espesyal na halo. Pagbalik ko sa classroom, nakita ko si Guyanji na nakatayo sa tabi ng upuan ko. Ang lalagyan na orihinal kong inilagay sa loob ng desk ko model. Isang walang lamang plastic na lalagyan ng murang menthol candy. Sa sandaling ito, nakalagay ito sa ibabaw ng mesa. Biglang kumabog ang dibdib ko. Pagtingala ni Chenho, nakita niya akong nakatayo sa pinto sa likod. Agad siyang sumenyas kay Guyanji gamit ang mga mata. Biglang lumingon si Guyanji. Ang mukha niya ay sobrang dilim na parang may papatak na tubig. Matagal mo nang binili itong lalagyan ng menthol candy. Nanlumo ako. Dahan-dahan akong lumapit. Mabilis na nag-iisip ang utak ko ng gagawin. Bakit naman bigla na lang hahalongkatin ni Guyanji ang desk ko? Biglang iwinasiwas ni Chenho ang kanyang kamay. Ang malamig na tubig sa baso ay saktong-sakto na tumapon sa jacket ng uniforme ko. Hoy, Tiger, wala ka bang mata? Paano kung magkasipon yung top student natin dahil sa'yo? Cheng yan, bilisan mo, tingnan mo ang mga bulsa mo. Baka may nabasa dyan na hindi pwedeng mabasa. Natawa na lang ako sa galit dahil sa sunod-sunod nilang pakana. Naging seryoso ang mukha ko, at ibinaliktad ko ang 2 bulsa ng jacket ko.
Isang maliit na notebook lang na kasya sa palad ang nahulog. Ilang beses itong tiningnan ni Guyanji nang may pagdududa. Kaya tinigilan na lang niya. Ipinagpag ko ang tubig sa jacket ko at uupo na sana ako. Nang lumapit ulit si Guyanji para subukan ako. Cheng Yan, may menthol candy ka naman pala, bakit hindi mo sinabi agad? Nag-alala pa naman ako sa'yo. Tiningnan ko siya na parang walang alam. Kasi matagal nang naubos ang menthol candy ko. Hindi ko palang naitatapon yung lalagyan. At saka, ayoko namang tanggihan ang tulong mo, di ba? Tinitigan ko siya ng buong katapatan. Medyo nawala na ang pagdududa sa mga mata ni Guyanji. Pagkatapos, bilang paumanhin daw sa pagtapon ni Chenho ng tubig. Agad siyang nagpabili at nagpadala ng isang buong kahon ng mamahaling menthol candy na pampagising. Para daw may kainin ako paunti-unti. Nag-order ulit ako online ng isang batch ng murang candy na kamukha nito. At palihim kong ipinalit sa mga mamahaling menthol candy na nasa desk ko. At yung buong kahon na binigay sa akin ni Guyanji. Yung mga espesyal na mints, dinala ko lahat pabalik sa dormitoryo ng ampunan. Tinago kong mabuti. Mayroong mahigit 4,000 estudyante sa buong eskwelahan na kukuha ng college entrance exam. Siyempre, kailangan kong mag-ipon pa ng maraming bala para masigurado na ang batch ng mga kukuha ng exam sa probinsya ng Dongjiang ay maliligo lahat sa biyaya ni Young Master Gu. Baka kasi kapag hindi sapat ang mints at husgahan ng system na kulang ang dami, maabala pa ang katabi ko sa dakilang misyon ni Guyanji na makuha ang unang pwesto sa buong probinsya. Ako, hindi maganda yun. Kinabukasan, ikatlong mock exam na. Pumasok ako sa exam room. Kalmado kong tinapos ang pagsusulit. Nang ipapasa ko na ang papel ko, nadaanan ko ang pwesto ni Gu Xingji. Tinaasan niya ako ng kilay. At ngumiti ng sobrang mapang-asar at may halong panunuya. Nginitian ko rin siya pabalik ng may paggalang. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa harap para ipasa ang papel ko. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na ang mga resulta ng ikatlong mock exam. Nakapaskil na sa pinto ng bawat classroom ang malaking listahan ng mga resulta. Hindi pa man ako nakakalapit, naramdaman ko na ang mga kakaibang tingin mula sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod ang narinig kong mga tawanan at pang-aasar. Cheng Yan, anong score mo ngayon? Huwag mong sabihin sa lahat ng oras, kumokopya ka lang kay Jojo. Mahirap na scholar lang kasi. Mahina ang pag-iisip. Habang papalapit ang exam, lumaki ang pressure. Kaya ayan, bumigay na. Hahaha, sumiksik ako papunta sa harap ng listahan. Sinuri ko itong mabuti. Ako, na laging nasa top 3 at parabang isang makinang pansagot ng exam. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging pang mahigit 800 sa buong eskwelahan. Kinagat ko ang ibabang labi ko, na parabang gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Isang itsurang hindi matanggap ang sakit. Namumula ang mga mata kong sumiksik palabas sa mga tao. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa upuan ko. Hindi nagtagal, bumalik na rin si Guyanji. Ang mukha niya ay kasing itim ng puwit ng kaldero. Nagmamadali siyang pumunta sa harap ng mesa ko. Isang malakas na palo sa mesa. Cheng Yan, ano ba talaga ang score mo sa science exam? Kinurot ko ng todo ang hita ko. Agad na bumuhos ang mga luha ko. Gu Xiao, bumagsak ako. Ilalagnat kasi ako at tuliro noong exam. Namali-mali tuloy ang pagkabilog ko sa answer sheet. Habang sinasabi ko iyon, isinubsob ko ang ulo ko sa mga braso ko. Nanginginig ang mga balikat ko habang umiiyak. Mukhang pumalpak nga si Cheng Yan ngayon. Pang 800 mahigit lang siya sa ranking. Halos kapareho mo lang. Biglang natigilan si Guyanji. Itinago ko ang mukha ko sa aking manggas. Halos matawa ako ng malakas. Kahit na hindi ko naman talaga kinain ang mints ni Guyanji. Hindi maaaring ampekto ang system. Pero para hindi siya makahalata ng kahit anong kakaiba, nag-iba ako ng diskarte. Sinadya kong maliin ang lahat ng sagot ko sa multiple choice sa answer sheet. At halos kalahati ng mga mahahabang tanong ay iniwan kong blanko. Pinwersa kong ibagsak ang score ko sa pang 800 mahigit na pwesto. Samantalang si Guyanji, itong walang kwentang slacker. Ang totoong level naman talaga niya ay lampas pa sa top 800. Pareho kaming palpak ang score ngayon. Sa ganitong paraan, perpektong matatakpan ang swerte niya. At ang katotohanang nabigo ang Devo-uring system sa pagnanakaw nito. Ipinatong ni Guyanji ang kamay niya sa balikat ko. Medyo matigas ang pagtapik niya. Tama na, huwag ka nang umiyak. Ano naman kung bumagsak ka dahil may sakit ka? Magpagaling ka bago ang college entrance exam. Siguradong gaganda ang performance mo noon. Nakahinga ako ng maluwag. Alam kong kumagit na sa pain ang baboy na to. Nagpanggap akong pinupunasan ang mga luha ko gamit ang manggas ko. Yung hindi maitagong tingin ng pandidiri ni Guyanji. Nagkunwari akong hindi ko nakita. Guyanji, ang bait-bait mo talaga. Hindi rin naman maganda ang nakuha mo, di ba? Siya pa ang nag-comfort sa akin. Napangiwi si Guyanji. Pabalang siyang umungol. Hindi na niya ako pinansin.
sa huling kalahating buwan bago ang college entrance exam. Para masigurado niyang 100% epektibo ang plundering system, nagsimula siyang magdala sa akin ng iba't ibang pagkain araw-araw. Minsan, imported na high-protein bars. Minsan naman, deep sea fish oil na binili pa sa ibang bansa. Lahat ng yon ay dinurog ko para maging pulbos at inihanda para magamit sa hinaharap. Para bigyan ng swerte ang mga estudyante. Araw-araw tuwing tanghali, ang kantin ng Lanteng High School ay naghahanda ng isang malaking kaldero ng libreng pass every exam, soup. Lagi akong umaasa sa work-study program. Nagtatrabaho sa kusina ng kantin para kumita ng panggastos. Ito na ang perpektong pagkakataon na bigay ng langit. Pagdating ko sa likod ng kusina ng kantin, ang mga alin na taga-serve ay nakapalibot. Sa ilang malalaking bar aisles ng sopas na halos kalahati ng taas ng tao, at abala sila. Umuusok pa sa init ang bagong lutong sopas. Tita Lee, magpahinga na po muna kayo. Ako na po ang bahala sa pagsandok ng sopas sa mga bar aisles na ito ngayon. Mabilis kong kinuha ang mahabang sandok na gawa sa stainless steel. Habang umiikot ang usok, hinawakan ko ng mahigpit sa aking palad ang ziplock bag na nakatago sa manggas ko. Nasa loob nito ang mga naipon ko sa loob ng mahigit kalahating buwan. Ang mga mint tablet na bigay ni Guyanji at ang mga nutrition bar na dinurog ko lahat para maging pinaghalong pulbos. Hawak ang malaking sandok, hinalo ko ng pabilog ang sopas sa bar aisles. Sa isang mabilis na ikot ng aking pulso, ang pulbos sa supot ay damaloy pababa sa hawakan ng sandok, at tahimik na nahulog sa kumukulong sopas. Agad itong natunaw sa init at walang iniwang bakas. Kahit isang bula ay walang lumitaw. Pagkatapos kumuha ng pagkain, dala-dala ko ang aking plato. Sakto namang nakasalubong ko sina Guyanji at Shenhu na papalapit. Masarap daw yung pass every exam, soup sa kantin ngayon. Gusto mo ng isang bowl para swertehin ka? Tinakpan ni Guyanji ang kanyang ilong na may pandidiri. Sinulyapan niya ang mga estudyanteng nakapila para sa sopas. At malamig na ngumisi, yang libreng matamis na tubig na parang pagkain ng baboy, ay itinuturing lang na kayamanan ng mga pulubing tulad ninyo. Habang sinasabi yun, sinulyapan niya ang kanyang relo. Kasama si Chenho, tumalikod siya at bumalik sa gate ng eskwelahan para kunin ang Japanese food na ipinadala ng kanilang private chef. Samantala, sa kantin, para swertehin, karamihan sa mga kumukuha ng college entrance exam ay may nakahain na isang mangkok ng sopas para siguradong pumasa sa exam sa kanilang mga mesa. Nang tanghaling iyon, ang 4 na malalaking bar aisles ng sopas na niluto sa kusina ay inubos ng lahat ng estudyante sa buong eskwelahan. Sa kakabati ko ng malaking sandok, nang awit na ang pulso ko. Pero sa loob-loob ko, abot langit ang aking tuwa. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang college entrance exam. Dala ang aking transparent na pencil case, pumasok ako sa examination room. Nag-focus ako ng husto at inayos ang aking mga iniisip. Bawat guhit ng panulat, isinulat ko ang 12 taon ng aking pagsisikap sa test paper. Kahit na alam kong sa huli, magkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Pero ang exam na ito, ay para sa dating ako na nagsunog ng kilay sa pag-aaral. Ito ang pinakasalamneng pagpapatunay. Munog na ang bell para sa huling subject, ang English. Sa sandaling paglabas ko ng gate ng eskwelahan, tumingala ako at pinagmasdan ang papalubog na araw. Huminga ako ng malalim at dahan-daang ibinuga. May isang taong marahas na bumangga sa balikat ko mula sa likuran. Si Guyanji. Hoy, Dukha, kamusta ang exam? Makakapasok ka man lang ba sa college niyan? Kung walang magiging aberya, dapat ako ang maging top-notcher sa buong probinsya. Siya at ang kasunod niyang si Chenhu ay biglang humalakhak ng malakas at may pang-asar. Dahil doon, napatingin sa kanila ang mga magulang sa paligid. Top-notcher ng buong probinsya. Sige, hihintayin ko ang araw na ilabas ang resulta. Para may pagpagawa kita ng banner bilang pagbati, ha? Halos maiyak na si Guyanji sa kakatawa. Sumakay siya sa Rolls Royce na sumando sa kanya at humarurot paalis. Naiwan akong nakatayo, at napangisi ako. Sana sa araw na lumabas ang mga score. Kayanin ng puso niya, ang sorpresang inihanda ng buong eskwelahan para sa kanya. Pagkatapos ng college entrance exam, hindi na ulit nagparamdam si Guyanji sa group chat ng klase namin. Sa bagay, matagal na siyang nakakuha ng offer mula sa isang Ivy League school sa ibang bansa. Nagtiis lang siyang samahan ng isang mahirap na estudyanteng tulad ko hanggang sa college entrance exam. Para lang i-verify ang kanyang plunder system. Para bigyang kasiyahan ang kanyang may sayad na kayabangan. Pumunta ako sa isang chain ng convenience store sa syudad. At kumuha ng part-time job bilang night shift cashier. Para kumita ng extra para sa mga gastusin ko sa college. At para na rin kalmadong hintayin ang pagsabog ng malaking bomba. Nang dumating ang mga araw ng pag-check ng score, ang mga usapan online tungkol sa hirap ng paglabas ng resulta ng college entrance exam sa Dongjiang Province.
ay nagdami na sa lahat ng malalaking forum. Ang mga score checking portal ng ibang probinsya ay nagsisiksikan na. Sunod-sunod ang mga magagandang balita. Tanging ang system interface lang ng Dongjiang Province ang laging nagpapakita ng under maintenance. Sa trending list, ang topic na hirap lumabas ang resulta ng college entrance exam sa Dongjiang Province ay nanatili doon sa loob ng 2 buong araw. Nagkagulo na ang mga netizen. Nakasandal ako sa cashier habang kalmadong nag-scroll sa mga kakaibang comment at sinabay ko na ring ayusin ang mga coke sa loob ng cooler. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol ko. Sabi ko na nga ba, isang umaga, makalipas ang kalahating buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang pulis sa aming local na police station. Pinapapunta ako kaagad sa auditorium ng Lanteng Middle School. Mayroon daw kasing extremely special na sitwasyon tungkol sa mga scores sa college entrance exam. Kailangan daw nandoon ang lahat ng kumuha ng exam. Nagpalit ako ng t-shirt at maong. Sumakay ako ng taxi at nakarating sa school on time. Puno ng mga tao ang auditorium. Ang mga estudyante mula sa aming eskwelahan at ang mga taga-ibang school na dito lang kumuha ng exam ay nakaupo ayon sa kani-kanilang area. Ang buong lugar ay parang isang malaking pugad ng pukyutan. Umugong sa mga bulungan at usapan. Hinanap ko ang pwesto ng klase namin at umupo. Paglingon ko, sakto namang nakita ko sina Guyanji at Shenhu na nakaupo sa bandang likuran ko. 3 row ang layo. Nakasuot si Guyanji ng isang mamahaling custom-made suit. Nakaayos ang buhok niya. Naka-D4 siya habang naglalaro sa pinakabagong modelo ng cellphone. Para siyang isang spoiled na anak mayaman na walang pakialam sa paligid. Sakto namang nagkasalubong ang aming mga tingin. Nginitian ko siya ng malapad. Suminghal lang si Guyanji. At diretsyong umirap. Saka iniwas ang kanyang tingin. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang bumukas ang malaking pinto ng auditorium. Mahigit 10 pulis na planchado ang uniforme ang umakyat sa entablado. Mga estudyante, tumahimik. Alam kong lahat kayo ay pinahirapan ng paghahanap. Dahil napaka-espesyal ng data sa pagkakataong ito. Hawak na namin ang sistema. Ngayong araw, gagamitin natin ang paraan ng pag-scroll sa malaking screen. Dito mismo, live nating bubuksan ang ilang Shengji bilang mga blind box. Live na pagbubukas ng blind box. Grabe, sobrang exciting naman ito. Paano kung bumagsak ako?